So mga kababayan, no, so pag-usapan nyo natin tong dinadaldal nga po ni Marcoleta, di ba? Alam nyo, last trip talaga si Marcoleta, eh, no? Mukhang, ewan ko ba dito. Tira nyo to, ha? So ngayon, si Marcoleta, mga kababayan, nagreklamo. Sabi niya, Marcoleta asked ICI, why exclude Romualdez as responded in flood control mess? So nabalita ito, October 30. No? Ilang araw na pala ito. At lobat na palang laptop ko. Okay, yan. Yan na pala. So yun na, so nagreklamo ngayon itong si Marcoleta. Kasi tandaan natin mga kababayan, no, kapag responded nga po, malimit po dito suspect. Tama, di ba? Ang tanong kasi mga kababayan ni Marcoleta, bakit daw po si Jinggoy? Bakit daw po si Joel Villanueva? At yung mga ibang mga congressman nga daw po na pangalanan na at kakasuhan na, bakit po si Martin Romualdez hindi pa rin daw po nakakasuhan? So ang malinaw dito mga kababayan, talagang target talaga nila pabagsakin si Martin Romualdez. Ganun naman kasimple yun eh. Di ba? Pero tanong dito mga kababayan, di ba? Nagdireklamo si Marcoleta, may ebidensya ba? Di ba? Actually, paulit-ulit na lang ako dito eh. Ang problema kasi, paulit-ulit din po si Marcoleta. Bakit pa pinipilit yung isang si Martin Romualdez dyan kung wala naman kayong ebidensya? At ang pinipilit po nilang ebidensya, si Gutesa. Hindi nga nagpapakita. Oh, yun ito ha. Oh, una, sabi niya dito. Oh, Rodante Marcoleta on Thursday questioned why Independent Commission for Infrastructure did not include Martin Romualdez among these recommended for criminal prosecution in connection with the multi-billion flood control scandal. So, malinaw. O sabi ni Marcoleta, bakit hindi kasama si Martin Romualdez? Alam niyo mga kababayan, ako, kung may ebidensya po kay Martin Romualdez, maniniwala po ako. Pero ngayon ba, ano bang pinakita ninyong ebidensya kay Martin Romualdez? Wala. Hilaw. Baliw pa nga eh. Baliw pa nga mga kababayan eh. Si Gutesa parang baliw eh. Oh. Parang ito kasi ito, tinan nyo to ah. Ito naalala nyo to. Ito nangyari ito nung chairman si Marcoleta ng Blue Ribbon Committee. Sabi niya kay Jinggoy, safe ka na. Estrada hindi natawa sa joke ni Marcoleta. Kasi ang point dito mga kababayan, malinaw po talaga dito. Sabihin na nga natin joke yan. Pero tandaan po natin, no, na may laman yung joke. May laman yan. Alam ni Marcoleta na sangkot pa talaga si Jinggoy. Pinagtatakpan niya lang po ito. Di ba? Magbibiro ka ba ng kanyang kay Jinggoy? Safe ka na. Safe ka na. Pinagtatanggol na nga kita dito eh. Ay, ang ibig sabihin yan eh. Safe ka na. Shield na nga kita eh. Huwag ganon, men. Huwag ganon. Naman tayong tanga-tanga ka niyan eh. Diba? So malinaw naman mga kababayan, no? Na yung ginawa nga po ni Marcoleta nung siya po yung chairman ng Blue Ribbon Committee, pagtatakpan lang po yung mga kapwa niyang senador ng mga DDS. At itoon po yung bintang kay Martin Romualdez. Alam niyo mga kababayan, no? Sa dami po nagbibintang kay Martin Romualdez, at wala pa rin napapakitang ebidensya, mas nagdududa po kami sa intensyon. Tama, di ba? Ang dami nang nagbibintang kay Martin eh. Si Marcoleta, si Defensor, si Gutesa ang walang kwenta, si Chis Escudero, si Joel Villanueva. Di ba? Marami pa yan. Si Toby Chanco pa nga. Mas nagdududa po kami mga kababayan na tinuturo nyo si Marcoleta na wala naman kayo pinapakitang Marcoleta, na tinuturo ninyo si Martin Romualdez na wala naman kayong ebidensya. Mas nakakapagduda po yun. Ito. So ito yung statement ni Marcoleta na sa Billionaire News Channel. Norin nyo to. Ano ba yun? Ito yun. Sige. Yung puro na tao ang i-ostracize and he will be discredited by... Ano ba yan? Nagahang talaga yung... Sige, continue.
Diba? Tapos yung poor na tao, ang i-ostracize and he will be discredited by paano why are we allowing let's say ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Kita nyo, di ba? Alam niyo mga kababayan, no, the intention is clear. Kung bakit po nila patuloy na nagtatanggol yan si Gutesa. Kasi si Gutesa na naman po talaga yung nagtuturo. Kahit po napalpak-palpak na nga po yung pagsasabi ni Gutesa, ipipilit po nila yan kasi si Gutesa lang po mag-isa nagtuturo kay Martin. Di ba? Ano ba, pipilit nyo pa rin ba talaga? Pipilit nyo pa rin. Hindi nyo nga mahagilap yung tao. Baka tinatago nyo pa nga eh. So pipilit nyo pa rin talaga yan. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, and the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Ay, ito pinaka-importante sa lahat. Ang gago talaga to, no? Ganun ka, di ba? Tarantado lang, di ba? Sabi ni Marcoleta, ang pinaka-importante dito ay nakonekta ni Gutesa yung dots papunta kay Martin tsaka kay Saldico. Asa ka ebidensya? In the first place, mga kababayan, paano natin paniniwalaan si Gutesa? In the first place, kung hindi pa po na-scrutinize yung mga binabanggit niya. Wala pa pong cross-examination na nangyayari. Diba? Si Gutesa pa lang po yung nagsasalita. Wala pang cross-examination. So, paano na natin malalaman kung nagsasabi ba siya ng totoo? Meron binabanggit dito, di ba? Yung Mark daw, Mark tsaka isa. Dalawa yun eh. Open on public naman tsaka sa hearing na meron talagang ganung pangalan. Yung na staff itong si Saldico. Parang ginaya na ngalan ni Gutesa yan eh. Oh. Paano kami maniniwalang credible yan kung ito yung hindi namin makakalimutan sa ginawa niya? Ito ba mukha bang credible to? Tignan nyo to. Bago ibaba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Di ba? Huwag kang magmadali. May kotse. Huwag magmadali, easy ka lang. Ganyan ba credible, Marcoleta? Alam mo, nakakatawa dito mga kababayan. Ang nakakatawa dito, si Gutesa yung yung statement. Si Gutesa po yung nagpanotaryo po ng kanyang affidavit. Pero yung kumpletong kopya na kay Marcoleta. Tinan nyo to, tinan nyo to. Dito pa lang nakapagduda na eh. Bago ibaba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Naputol na... Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na ako hindi ko makita na putol na siya. Credible ba yung kamot ulo? Oh. Actually, hindi siya, Ma'am Joanna, hindi siya tumalon sa paragraph 20. Walang copy ng paragraph 20 dun sa kanyang papel. Hindi ko naisama yung buong video eh. Yung nangyari dito mga kababayan, no? Putol po yung kopya ni Gutesa. Diba sabi niya, putol. So, ibig sabihin nun, ikaw nagpanotaryo, puta, nasa sayo pa yung putol na kopya? Parang baliktad ata. Bakit ganun? Diba? Kasi pag ako nagpanotaryo ako, at photocopy lang sa inyo, sa kanya original. Ay, nababasahin ko yung original na mga pinanotaryo ko. Malamang baka yung pag photocopy,
o posibleng hindi naisama yung paragraph 20 o kulang sa isang page. Tingnan niyo mas kompleto pa yung kopya ni Marcoleta kaysa dun sa kopya mismo ni Gutesa na siya mismo gumawa. Dun pala nakapagduda na eh. Paano maging credible yun? The statement, mas kompleto pa yung hawak ni Marcoleta kaysa dun sa gumawa ng statement. Parang naman tayong tanga-tanga niyan, Marcoleta, di ba? Alam niyo, pilit na pilit po kasi. Pilit na pilit. Sabi ko nga, maniniwala talaga ako. Di ba? Maniniwala talaga ako na sangkot si Martin Romualdez dyan. Kung malakas po yung ebidensya. Ang problema, pag ganyan po yung witness ninyo, hanggang ngayon, hindi pa rin po na-scrutinize yung kanyang statement, nakapagduda naman po. At by the way, mga kababayan, no, ito si Bryce, umamin, di ba, na nakapag-deliver ng pera kay Saldico. Pero never niya nakita si Gutesa. So, wala rin po nag-collaborate dun po sa kwento ni Gutesa, kundi sarili niya lang. Di ba? So, ano credible dyan, Marcoleta? Para namang tanga-tanga ka na. Tanga-tanga ka na. Tanga-tanga mo naman dito. Puta, Senador ka, dapat alam mo yan. Oh. So siyempre, tinan nyo to ha. Ito mga laugh trip to eh. O ito pa, yung bintang pa ni Mike Defensor. O, nakapunta ka na ba, Pinky, sa bahay ni Congressman Martin Romualdez sa Forbes Park? 3,000 hectares ang property niya dun. Taka na yung Forbes Park, mga babae, 250 hectare lang. Tapos si Martin, merong 3,000 hectare. Di ba? Tignan nyo mga ganyang klaseng mga ebidensya, mga babayan. Wala talaga to. Nililito nyo lang po yung investigasyon eh. Nililito nyo yung mga tao eh. O, ito pa pinakamalupit, ito. Meron pong interview dito si Toby Chanco. Isa pa to eh. Isa pang kupal to eh. Isa rin po sa mga nagtuturo po, nasangkot daw po si Martin Romualdez, si Toby Chanco. Pero ngayon, nag-iba naman pa ng statement si Toby Chanco ngayon. Iba na yung statement ni Toby Chanco ngayon. Tingnan nyo ha, panoorin nyo to. Ito, sige. ICI and kanilang recommendation to file charges against the following individuals before the Office of the Ombudsman. Yes. Were you satisfied with that? Okay. Or sa palagay niyo ba kulang? Yung iba kasi, ang may personal knowledge lang ako is yung kay Saldico, di ba? Yung iba, wala talaga akong personal knowledge. Yung hindi ako comment doon, no? Yung kay Saldico, dati ko ituro mo si Martin Romualdez, alam mo, sure na sure kang sangkot si Martin Romualdez. Ngayon, iba na kwento ngayon ni Toby Chanco. Hindi, kay Saldico lang ako sure. Iba na, di ba? Iba na sinasabi ngayon ni Toby Chanco. Pero may catch. Tingnan nyo siya. To file charges against the following individuals before the Office of the Ombudsman. Yes. Were you satisfied with that? Okay. Or sa palagay niyo ba kulang? Yung iba kasi, ang may personal knowledge lang ako is yung kay Saldico, di ba? Yung iba, wala talaga akong personal knowledge. Yung hindi ako comment doon, no? Yung kay Saldico, sa tingin ko talagang dapat marami siyang sasagutin, no? Pero ako, meron akong parang time limit, di ba? Na sa tingin ko, yung gobyerno dapat mapauwi nila si Saldico before the end of the year. Yun ang tingin ko. Pag hindi nila mapauwi, sa tingin ko magagalit yung tao at mabubuo na talaga yung isip ng tao ngayon. Because mabubuo ang isip ng tao na? Pag nakausap natin yung tao, ano ba sinasabi nila? Ayaw pauwiin si Saldico dahil magtututuro yan. So, pag hindi na napauwi si Saldico by December, talagang maniniwala na yung tao dun sa bagay na yun. Diba? That's why I've been pushing DFA. Diba? Hold on, sir. And what about you? Would you believe that as well? Kung hindi pa po mapauwi si Saldico by the end of the year? Hindi, yun. Pati ako personally, pag hindi pa mapauwi si Saldico by December, mag-iisip na rin ako na baka merong mas mataas kay Saldico na gumagalaw para hindi siya pauwiin. Who happens to be who? Hindi, kasi ang pwede lang niya ituro si Speaker Martin eh. Kita mo? Sinasabi ko sa inyo eh. Ito ebidensya na ba to? Actually, ito rin po yung pinangawakang ebidensya ng ibang mga DDS.
Na hindi naman kikilos yan si Saldico nang walang utos ni Martin. Oh. Paano kapag iba? Kasi tandaan natin mga kababayan, paano kapag ang totoong amo ni Saldico, si Cheese? So, paano yun? O, di ba? So, ito actually, sinagot na po ito ni Martin Romualdez. Siyempre, verified yung sagot, di ba? Tsaka confidential. Pero may nag-leak po ng sagot. Ngayon po, tandaan po natin na yung sagot po ni Martin Romualdez dito kay Saldico, hindi talaga niya pinili si Saldico para maging chairman ng corporation. Hindi po. Ang nangyari talaga dito, pinagbotohan pala ng mga party list representative, party list na congressman si Saldico. So, walang ibang choice si Martin kundi appoint talaga si Saldico kasi nga po, pinagbotohan eh. Ang pinaka first hand pick niya talaga dito, si Stella Kimbo. Pero, ang point dito, tingnan mo walang ibang pwedeng ituro dito si Saldico kundi si Martin. Walang iba kundi si Martin lang? Sino ba kasama ni Saldico doon po sa smaller BICAM? Di ba si Cheese? Yan sinasabi ko sa iyo eh. Yan sinasabi ko sa inyo eh. Oh. O, di ba mismo material, di ba? Tama, di ba? O, tama nga. Ayun yung sinasabi ni Romualdez. Ang pumili talaga ng appropriation, hindi siya. Mga congressman din mismo. Kita nyo kung paano sila mag-conclude. Wala naman pwedeng ibang ituro yan kundi si Martin Romualdez lang. Kita mo? Oh. Ang point dito, no? Ito, napakita ko na rin nga pala, no? Si Sir Toto, no? Nakita nyo ba yung pirma ni Martin Romualdez sa BICAM? Wala siyang pirma dun Wala siyang pirma dun Ang may pirma doon si Cheese. Doon pa lang, tapos na yung usapan dapat eh. Oh, doon pa lang eh. Oh. Grabe itong mga to, no? So, palpak. So, ayan po yung ebidensya po nila laban kay Martin. Di ba? Nakita ko nga yung isang vlogger na DDS. Kwento ko lang, no? Yung vlogger na DDS, yung matandang hukluban, na mukhang hindi naliligo, yung hugalbot. Oo. Actually, hindi ko siya pinapanood, pero duman sa wall ko eh. Sabi ng mga DDS, no? Bakit hindi raw inibis? And then, same argument kay Marcoleta. Bakit hindi daw nabibigyan pa rin daw, bakit hindi pa rin daw nire-recommend ng ICI na kasuhan si Martin? Ang dami daw nagtuturo kay Martin. So, sino ba nagtuturo kay Martin? Sino ba? Sino ba nagtuturo kay Martin? Di ba si Gutesa lang? Kasi pag sinabi mong madami, dapat madami. Kung si Gutesa lang, katangahan po yan. Actually, kung totoo, madami nga. Oo, madami. Toby Chanco, Chis Escudero, o di ba? Si Marcoleta, si Mike Defensor. Oh. Mga kaaway sa politika yan eh. O ganyan po kaboboy mga DDS. Buti sana kung si Martin po tinuro po nila Bryce, nila Bernardo, okay po, maniniwala po ako doon. Mas credible sila, pero Diyos ko naman, tanga-tanga talaga. Natatangan talaga ako sa mga hayop na to. Natanga talaga. Oo. Madami nagtuturo kay Martin, tapos si Gutesa lang pala yung mapapangalanan nila. Oo. Huwag ganun. Dapat may ebidensya. Actually, ako mga babayan, no? Ako naniniwala naman ako na posibleng sangkot si Martin. Oo. Naniniwala naman ako doon na posibleng sangkot si Martin. Pero, ang kailangan natin dito ebidensya. Di ba? So, kung ang paniniwalaan po natin, no? Kung ang pagbabasihan po natin, yung paniniwala lang natin na walang ebidensya, para naman tayo tanga-tanga niyan. Di ba? At napaka-unfair po sa tao. Alam ko, no, si Martin, is not that charismatic, di ba? Pero, napaka-unfair po sa tao na pagbibintangan ninyo na walang ebidensya. Wala naman kasimple yun eh. May ebidensya, di ba? Ang problema nga po, hindi pa nga po na-scrutinize yung sinasabi nga po ni Gutesa. Malalaman natin yan kung siya po ay attend sa November 14.
At ang nakapagtaka dito mga kababayan, no? Siya po invited po sa DOJ para mag-file na po ng kaso kay Martin. Pero hindi po siya pumunta. Ayun na sa hanip pagkakataon nila eh. 'Di ba? Inimbitahan na po si Gutesa ng DOJ. Magbibigyan ng statement, bibigyan ng Witness Protection Program. Kasunod na po dito yung pag-file po ng kaso kay Martin. Pero hindi po siya pumunta. So may problema. 'Di ba? So yun nga babae na sakay po, ano po masabi nyo nga po dito sa sinasabi nga po ni Marcoleta na dapat daw po arestuhin na o dapat daw po arestuhin kagad. Dapat daw po na bigyan ng rekomendasyon itong si Martin Romualdez na kasuhan na po ng ICI. Tandaan natin to kasi thunder case po ito. Pag nag-proceed po yung kaso, kulong po itong si Marcoleta. Si Martin. Pag nag-proceed po yung kaso, kulong po si Martin. Di ba? So, yan, So, thank you mga kababayan. So, dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito. So, pa-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan.